Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos makarecover ay gumalaw bigla ang sandata ng halimaw papunta kay Lola Iska. Mukhang pupuntirehin ang sikmura ng matanda, ngunit hindi ito nasindak. Lumuhod siya at inilatag ang mga kamay sa lupa. Yumanig ang lupang kinakatayuan ng halimaw at napasayaw ito sa kalagitnaan ng atake. Lumihis ng direksyon ang malaking ari nito papunta sa tableta. Nawasak ang batong tableta na lumikha ng kaunting hamog matapos magtalsikan ang maliliit na bato. Hinampas ni Lola Iska ang ari ng halimaw, subalit nakaiwas ito at bumalik sa dating sukat. Umusal ako ng orasyon saka inihip sa halimaw. Tinamaan ito at napaatras papalabas ng bakuran. Wasak ang tarangkahan nang maurungan niya ito. Mabilis na pawi ang umuusok sa katawan ng halimaw nang sampalin niya ito ng kanyang kamay. Biglang bumalasik ang mukha nito at makikita ang galit niya sa naglalabasang ugat sa kanyang mga mata at pisngi. "Emong, mag-iingat ka sa isang yan!" Sabay senya sa akin ni Lola Iska na itinuturo ang ari ng tambaluslos. "Yan ang bagay na ginagamit niya sa paghuli ng kalaban. Kapag binaliwala mo yan, lilingkis yan sa katawan mo na parang ahas. At pipilipitin ka ng husto hanggang sa lumuha at magkadurog-durog ang mga buto mo sa kalamnan. Kaya mag-iingat ka sa bagay na iyan." Paliwanag pa nito. "Opo, alam ko na po yan, Lola." Sumugod ako sa halimaw. "Emong, huwag ka magpadalos-dalos!" Pigil pa sa akin ang matanda, subalit hindi ako huminto. Nagpatuloy lang ako sa pag-atake. Habang sumusugod, ay hinugot ko sa tagiliran ang balaraw, saka agad na hinagis sa halimaw. Umusal ako ng orasyon at ikinonekta ang patalim gamit ang pag-ihip sa palad. Dahil dito, mas lalong nadagdagan ang bilis ng balaraw at direkta itong bumaon sa dibdib ng halimaw. Napaungol ito sa sakit. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makalapit sa halimaw. Tinusok ako ng sandata niya, pero nakatalon ako sabay nag-side roll sa ere. Mas lalong napaungol ang halimaw nang tinapakan ko ang punyal, sabay sinipa papasok sa dibdib. Habang nasa ere, ay kita ko pang matalim na nakatitig sa akin ang halimaw. Maya-maya ay humandusay na ito ng nakatihaya at nagkaroon ng mahinang pagyanig ang lupa. Naglanding ako sa may labas ng tarangkahan nang nakatayo. Umakyat at nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Bahagyang natakpan ng halimaw kaya hindi namin ito makita. Lumapit si Lola Iska sa akin. "Patay na ba siya?" tanong sa akin ng matanda. "Hindi ko po alam. Malamang patay." Napahinto ako sa pagsasalita nang lumabas mula sa hamog ang mahabang bagay na gumagalaw. Naitulak ko si Lola Iska papalayo, sabay kaming bumagsak ng matanda sa lupa. Tumagos ang atake ng halimaw, ngunit agad ring bumalik nang subukan itong hatawin ng buntot pagi ni Lola Iska. Tinulungan kong makatayo si Lola Iska. Maya-maya ay biglang umihip ang hangin at nahawi ang makapal na hamog. Lumitaw ang matikas na nakatayong halimaw. "Anong klaseng nilalang siya? Bakit hindi man lang siya nasunog ng balaraw?" Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. "Ngayon, alam mo na kung gaano siya kalakas. Mas mahirap pa siyang patayin kaysa sa ipis at daga." Sagot naman ni Lola Iska. "Pero, paano niyo napatay ang mga kauri niya?" Tanong ko naman. "Simple lang. Pinutol namin ang masilang bahagi nila sa katawan." Paliwanag ng matanda. "Ibig sabihin, yan ang nagdudugtong sa buhay nila?
At dito sila kumukuha ng lakas at kapangyarihan? Tanong ko pa, ngunit tumango lang si Lola Iska at sumenyas ito. Naintindihan ko ang ibig nitong sabihin. Kumaripas ako papasok sa bahay at kinuha sa likod ng pinto ang itak na may pulang hawakan. Ito raw ang ginamit ng asawa ni Lola Iska sa pagtabas sa sandata ng tambaluslos. Siguraduhin mong mapuntirya mo ito sa gitna. Wala itong saysay kapag ulo ang natamaan mo. Mamumuo din ito makalipas ang ilang minuto at babalik sa normal. Kailangan mapatagas natin palabas ang kulay berde niyang dugo sa katawan. Iyon lang ang paraan upang manghina siya. Mahabang pahayag ni Lola Iska. Opo, maliwanag po sa akin. Sagot ko naman. Gumalaw-galaw muli ang sandata ng tambaluslos at tinarget ang pisngi ni Lola Iska. Isang mabilis na atake ang ginawa ng halimaw, subalit bigla akong lumitaw sa harapan ng matanda, kung saan tinaga ko ang sandata nito at nahati. Napaurong sa sakit ang halimaw at naiwan ang pugot nitong sandata sa lupa. Nagawa natin! Sambit ko pa. Biglang natunaw ang naputol na parte ng sandata ng halimaw. Pagkatapos ay para itong likido na inabsorb lang ng lupa. Mula naman sa naputol na bahagi ay may namuo muli na ulo ng malaking sandata at bumalik ito na parang walang nangyari. Napakamao ako sa inis nang mapang-asar na humiti sa akin ng halimaw. Pambihira! Ginagalit talaga ako ng isang to! Sambit ko pa. Kumalma ka lang, iho! Hindi tayo magtatagumpay kung papairalin natin ang galit sa puso mo. Huminga ka ng malalim para makapag-isip ng maayos. Wika ni Lola Iska sa akin. Sinunod ko ito at binuga ang namumuong emosyon sa dibdib ko. Biglang tumalim ang mga mata ko sa halimaw. Sumugod ako gamit ang bilis ng dilaw na kidlat. Subalit sinalubong ako ng sandata ng tambaluslos. Tinamaan ako sa mukha nang maging rubber ang sandata niya at pumihit ang ulo ko pa kanan. Sa isang malakas na sampal na natamo ko, na bahagyang inialog ang aking utak. Nagulat ako dahil nasasabayan ng sandata niya ang bilis ng mutya. Dahil dito, agad muna akong dumistansya. Kita ko kung paano gumalaw-galaw na parang uod ang sandata ng halimaw habang ito'y bumabalik sa dating sukat. Pambihira! Ibang klase din pala ang kargada nito. Bulong ko pa. Ngunit nabigla ako nang sa isang iglap ay agad nakalapit ang tambaluslos at kasabay ang mabilis na pagtusok ng matulis nitong mga kuko sa sikmura ko. Nakaapak ako sa tuhod ng halimaw at tumalon palayo sa kanya. Dahil dito, nakailag ako sa kamatayan at muling dumistansya ng ilang metro. Hindi lang laki ang sukatan sa anyo nito, kundi nakakatakot din pala ang kanyang bilis. Humaba ang sandata niya at tinarget ang kaliwa kong binti. Tumalon akong muli papalayo habang nag-iwan ng isang wasiwas. Nahati ko itong muli at tinamaan siya kung saan humiwalay ang dating parte ng naputol na ulo. Bumagsak ang ulo ng sandata niya, ngunit gaya ng dati ay bumalik uli sa normal ang maselan na bahagi ng kanyang katawan. Umatake si Lola Iska at gamit ang buntot pagi ay hinataw niya sa katawan ng halimaw. Tinamaan ito at napaurong na umuusok ang ibabang bahagi ng tagiliran. Subalit hindi ito ininda ng halimaw. Ngumiti lang ito kay Lola Iska, tapos isang sampal ang pinatikim nito sa kanya. Agad humandusay sa lupa ang matanda. Lola Iska! Ayos lang kayo? Nag-aalalang sigaw ko. Natanaw kong tumango lang si Lola Iska, kaya sa tingin ko ay ayos lang naman siya. Masyado lang maluba ang atake ng halimaw, kaya medyo bumigay si Lola Iska. Pero hindi naman grabe ang tinamo niya. Humihinga pa siya, ngunit nahihirapan lang makabangon dahil sa tinamong pinsala. Naglakad pasulong ang tambaluslos
na tila kumpiyansang mananalo siya laban sa amin. Hindi pa man siya nakakalapit ay lumitaw na ako agad sa likuran niya. Isang hiwa ang binitawan ko at mabilis na sumirit ang dugo sa likod ng halimaw. Agad itong tumakas nang madamang hindi pangkaraniwang atake lang ang pinapamalas ko. May kasamang orasyon ang pagtaga ko sa kanya, kaya nakadama ito ng matinding sakit sa katawan. Pero sinundan ko siya, kaya naman isang matinding habulan ang nangyari sa malawak na taniman ng palay. Winawasak agad ng halimaw ang madaanan habang patuloy ako nakabuntot sa likuran niya. Tumagos kami sa palayan at nakapasok sa gubat. Mula dito ay biglang naglaho ang halimaw. Hinanap ko ito sa paligid gamit ang pandama, subalit hindi ko matukoy kung saan ito nagtago. Tanging dilim lang ang nakikita ko sa paligid. Kaya dihadong-dihado ako sa lugar na iyon. Isang kaluskos ang naramdaman ko sa bandang itaas. Pagtingala ko ay biglang tumambad sa akin ang halimaw na mabilis na bumubulusok pa ibaba. Umilag ako at gumulong sa lupa. "Buisit! Munti ka na ako dun ah!" Bulong ko pa sa sarili. "Hoy Emong! Bumabagal ka na ba? Magpapatalo ka na lang ba sa mabahong animal na yan?" Bulong pa ni Agum. "Alam ko, kaya wag mo na ako asarin. Sabihin mo na lang sa akin kung anong dapat kong gawin." Sagot ko naman kay Agum. "Gaya ng sinabi ng matanda, puntiryahin mo ang ari ng halimaw na yan, saka mo siya hatiin sa katawan. Gamitan mo siya ng bilis para hindi siya makaporma, tulad ng ginawa mo sa katutubong iyon." Paliwanag ni Agum. "Ang bastos mo naman, ganun talaga ang tawag mo doon?" Saad ko pa. "Huwag ka nang magreklamo dyan, basta gawin mo na lang." Sagot naman ni Agum na tila siya pa ang may ganang magalit, gayong kararating niya nga lang. "Oo na, pambihira ka talaga." Sa isang iglap ay nakalapit ako sa halimaw at agad itong tinaga sa kanyang sandata. Pero mabilis niyang tinapik ang kamay ko gamit ang siko, kaya lumihis ang direksyon ng itak ko at kamuntikan ng mahagip ng talim ang sarili kong pisngi. Mabuti na lang at nakailag ako agad. Tumakbo ang halimaw pero hinabol ko rin ito. Ilang mga nakahanay na puno ang sumasalubong sa amin. Sumasabog pa ang lupa nang nagmamadaling umakyat ang halimaw sa puno, saka tumalon-talon sa mga sanga nito. Nagpaekis-ekis ito ng talon habang nagpapalipat-lipat sa mga sanga. Hinabol ko ito sa ibaba habang binabaril ng tigalpo. Kaso hindi ko ito matamaan sapagkat masyado itong malikot. Sinubukan ko itong hagisan ng asin na naibulsa ko kanina at maswerteng natamaan ko ito sa paa. Nangisay ang paa ng halimaw kaya na-slide ito, subalit nakatalon ito sa isa pang sanga pero bumigay at bumulusok pa ibaba ang halimaw. Ang nabaling sanga naman ng puno ay kasabay na nahulog ng halimaw at ito din mismo ang tumuhog sa kanyang tiyan pagkakabagsak niya sa lupa. Napaungol sa sakit ang halimaw, subalit agad itong tumayo at hinugot sa katawan ang sanga. Tumalsik na parang pintura ang malapot nitong dugo sa katawan. Mabalasik na humarap sa akin ang mukha niya at muling gumalaw-galaw ang kanyang malaking sandata. Sinubukan niya akong hulihin, kaso nakatalon ako agad at gumulong papalayo. Pagtayo ko ay agad ko siyang hinagisan ng tigalpo. Subalit tumalon ito at mabilis nakakapit sa isang sanga ang isang kamay niya. Muli na naman siyang tumatakas sa pamamagitan ng pagkapit sa mga sanga ng puno. Naglalambitin ito na parang unggoy. Tagumpay na nakalayo sa akin ng kaunti ang halimaw dahil kabisado at memoryado niya ang pasikot-sikot sa gubat na iyon. Ganun pa man, hindi ko siya hinayaang makatakas at hinabol ko pa rin siya kahit na malaking panganib ang maidulot nito. Gamit ang trespiko at dilaw na kidlat, ay pinaghalo ko na ang mga kapangyarihan nila para makahabol ako sa halimaw.
Nagulat ang halimaw nang malamang nasa likuran na naman niya ako. Dahil dito, nakaramdam ito ng inis, kaya huminto siya, sabay sipa sa sanga at sumugod sa akin. Inabangan ko lang ito na makalapit. At nang makahanap na ako ng tiyempo, ay pinaulanan ko na siya ng atake. 3 sunod-sunod na tigalpo ang hinagis ko sa kanya, ngunit sinampal niya lang ito gamit ang kanyang malaking sandata. Naghiwa-hiwalay ng direksyon ang atake ko at doon tumama sa mga puno na nasa paligid namin. Butas-butas ang mga ito na animoy tinamaan talaga ng bala. Nagpatuloy sa pag-atake ang halimaw. Walang takot ko ito sinasalubong. Sabay nilabas ang itak na may pulang hawakan. Isang malakas na taga ang humati sa kamay ng halimaw sa 2 parte at habang nasa ere ay binigyan ko pa ito ng malakas na sipa sa dibdib. Kaya sumadsad siya sa lupa ng nakadapa. Hindi gumalaw ng ilang segundo ang halimaw dahil sa pinsalang natamo. Mga daliri niya lang ang aking natamaan, pero may natira pa siyang daliri na magagamit niya sa laban. Ramdam ko ang galit niya dahil tila hindi masyadong pumapabor sa kanya ang bilis. Sa pinagsamang lakas at bilis ng 2 agimat ay nalamangan ko ang kanyang abilidad. Lumapag ako at itinarak sa lupa ang itak. Bagamat ito ang tamang oras para tapusin siya, ay hindi muna ako gumalaw sa kinakatayuan ko. Sa pagkakataong ito ay hindi muna ako magpapadalos-dalos dahil maaaring may pinaplano din ito para maisahan ako. Hinintay ko muna na makatayo siya bago ko siya simulang tapusin. Nasa utak ko pa rin ang mga sinabi ni Agum at Lola Iska na kailangan maputol ko raw ang maselang bahagi ng katawan nito upang mapahina siya at madaling mapabagsak. Ngunit habang tinitignan ko siya, ay kitang-kita ko ang puot at galit niya sa matatalas niyang titig sa akin. Tumayo itong masama pa rin ang titig sa akin. Ramdam kong parang mas umitim ang aura ng katawan niya. Pinagalaw niya ang natitirang mga daliri na tila inihahanda sa hiwaan. Kumikinang sa sinag ng buwan ang talim ng mga kuko niya sa daliri. Mukhang handang-handa na uli siya na sumugod na bugso ng aming labanan. Umusal ako ng orasyon bago binunot ang itak sa lupa. Isang pihit ang ginawa ko at tinaga ko ang halimaw, pero tumagos lang ang atake ko nang pinihit din ng halimaw ang katawan pakaliwa. Naghagis ito ng atake, ngunit nailagan ko iyon at mabilis na lumayo sandali. Sinundan ako ng malagalamay na sandata at hinataw niya ako sa ulo. Sumabog ang puno sa likuran ko nang ito ang matamaan. Maswerteng nakaiwas ako bago pa bumagsak sa akin ang malaki niyang tarugo. Pero hindi tumigil sa pagsugod ang sandata niya. Nawawasak ang mga sanga at halaman habang iniiwasan ko ang mabibilis na atake niya. Sumugod ako, ngunit nadulas ang paa ko sa isang tangkay ng halaman nang maapakan ko ito. Nang matumba ako, ay pinagtutusok ako ng sandata ng halimaw. Gumulong-gulong ako sa lupa para makailag hanggang sa mapunta ako sa isang puno at dito na tumayo. Pero isang atake ang sumalubong sa pagtayo ko at dito'y tinamaan ako. Nakadikit sa katawan ko ang sandata ng halimaw at sa isang malakas na tulak ay tumilapon ako sa malayo. Animoy binangga ako ng isang malaking troso na sumadsad ako ng nakatihaya. Gumuhit sa lupa ang isang mahabang linya na pinagsadsaran ko. Damang-dama ko ang sakit sa katawan, pero hindi ito masyadong nakaapekto sa akin dahil 2 anting-anting ang karga ko. Sinipat ko ang itak, ngunit wala ito sa kamay ko. Napatingin ako sa puno at dooy nakita ko ang itak na nakalapag. Ni hindi ko man lang namalayan
na nabitawan ko pala ito habang nasa area ko. Wala na akong pagpipilian kundi ang lumaban muna ng close quarter combat para ma-penetrate sandali ang agresibong pag-atake ng halimaw. Saka ko na pag-iisipan kung paano mapuputol ang buwisit na sandata nito. Ginamit ko ang bilis ng dilaw na kidlat para makarating sa likuran niya. Nang nasa likod niya na ako, ay pinatigas ko ang kamao ko at sinuntok ko siya sa likod. Pero natamaan ko ang matigas na buto niya sa spinal cord. Pero sa halip na mapinsala ay ako pa ang kanyang nasaktan. Siniko ako ng matulis niyang siko, ngunit tinapik ko ito ng kamay at hinagisa ng tigalpo. Isa sa mga simpleng taktika ko lang para ma-penetrate ang kilos niya. Lumika ito ng uso kung saan uminit at nag-apoy ang braso ng tambaluslos mula sa tigalpo. Napahiyaw ito at napatras ng ilang dipa. Nakita ko ang itak, ngunit hindi ako makalapit dahil nasa likuran niya ito. Napansin niyang tinititigan ko ito, kaya umatras siya at sinipa ang itak. Tumilapon ito at napunta sa malayo. Buwisit, matalino din pala ang kumag na to ah. Paano ko kaya makukuha yun? Nag-isip ako ng paraan habang binabantayan ang halimaw. Ngumisi ito at umatake ng bigla. Mabilis na dumiretso ang kamay niya sa ulo ko kung saan punteriya niya ang leeg. Balak tagbasin ng halimaw ang ulo ko, kaya yumuko ako at dumaan lang ang atake nito sa ibabaw. Agad akong sumagot ng atake at mabilis na sinuntok sa tagiliran ang halimaw. Napaigik ito sa sakit. Habang dumadaan ng mabagal ang kamay niya sa ibabaw ko, sinundan ko yun ng isa pang suntok at sapul ang malaking tiyan ng halimaw. Napaluhod ito sa lupa. Sumuka ng dugo ang halimaw sa dalawang magkasunod na kombinasyon na ginawa ko. Tumayo ako sa harapan niya at tinignan ang naghihirap niyang lagay. Matapos nito ay naglakad ako papalapit sa itak na may ilang metro lang ang layo. Pinulot ko ito sa tabi ng puno, saka bumalik ulit sa nakaluhod pa ring halimaw. Nang makalapit ay inundayan ko agad ng saksak ang ulo, ngunit mabilis gumalaw ang sandata niya at tinisod niya ako sa paa. Natumba ako at unang bumagsak ang ulo ko. Nahilo ako ng kaunti dahil parang may batong tumama sa ulo ko. Naramdaman kong may umaagos na likido sa bahaging buhok ko na nagbigay ng matinding sakit sa aking ulo. Kinapa ko ito at nakapa ang malagkit na dugo. Mukhang napuruhan ako kaya hindi ako makabangon agad. Tumayo ang halimaw at nakangiti nitong pinulupot sa akin ang sandata niya. Hindi ako makagalaw habang nililingkisan niya ng mahigpit ang katawan ko. Ipit na ipit niya ang mga braso ko, kaya nahihirapan na akong huminga. Dinudurog niya ng dahan-dahan ang mga buto ko sa kalamnan. Inangat niya ako ng halos 1 metro sa ere at tinitigan sa mga mata. Nakangiti ito na tila inaasar na naman ako. Habang lumilipas ang ilang segundo, ay pahigpit ng pahigpit ang pagpulupot niya. Dahilan para unti-unti ako manghina at mawalan ng lakas. Hindi na ako makapag-isip ng tama sa sitwasyon ko. Hirap na hirap ako at hindi makakilos. Ni umusal lang orasyon ay hindi ko na magawa. Parang naipit ang lalamunan ko. Naisip ko na lang na baka katapusan ko na. Masyado pa namang maliit ang katawan ko para sa mga ganitong klaseng lingkisan. Mas masakit pa yata ito sa ahas. Hindi pa gaanong nadidevelop ang mga buto ko, kaya pag nagtagal pa ako, ay baka tuluyan na talagang bumigay ang katawan ko. Pero habang nasa estado ako ng kawalan ng lakas, ay isang sapak ang biglang tumama sa mukha ng halimaw. Napaatras ito ng ilang metro at nakawala ako. Bumagsak ako, ngunit may malapad na kamay ang sumalo sa akin. Pamilyar ako sa mga kamay na ito.
Napalingon ako at nakita ang seryosong mukha ni Agum. Napakatalim ng tingin nito sa halimaw at makikita ang puot at galit sa mga mata niya. Agum! Naibulalas ko na lang. Dumating naman pala siya para ipagtanggol ako. Pero may kakaiba akong napansin kay Agum. Tila wala itong ganang makipaglaban. Galit at puot lang ang nakikita ko sa kanya. Pero mababakas pa rin ang may lumbay niyang itsura. Binaba niya din ako kaagad matapos akong saluhin. Kiniling naman ng halimaw ang ulo na nahilo sa sapak ni Agum. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Tinapik ako sa balikat ni Agum sabay ngumiti. Oh, paano? Ikaw nang bahala tumapos sa kanya. Wika nang nakangiting si Agum. Nabigla tuloy ako sa sinabi niya. Pambihira! Akala ko tutulungan mo na ako. Sagot ko. Oo, tinulungan na nga kita, di ba? Sabay kindat ni Agum. Nairita na naman ako sa pagkindat niya. Tinulungan? Oo, tama ka nga. Ang ibig kong sabihin, hindi mo ba ako tutulungan na tapusin ang halimaw na ito? Inis na sambit ko. Sus, kayang-kaya mo na yan. Ikaw pa ba? Sobrang lakas mo na nga eh. Sabay ngiti uli ni Agum at bigla itong nawala. Uy, Agum! Ano ba? Bumalik ka nga rito! Buwisit naman, nakakainis ka talaga. Pagrereklamo ko pa. Pero napansin ko ang kumikinang na bagay sa paanan ko. Nakita ko ang itak. Hay, kainis ka talaga, Agum. Saad ko pero nakangiti na. Dahil sa ngiti ko ay parang nanumbalik uli ang lakas ko. Nawala ang sumasakit na ulo pati na ang injury ko sa katawan ay biglang gumaan at naglaho. Mukhang sinadya talaga ni Agum na iwan ako mag-isa sa laban para masanay ako. Para mas lalo pang lumabas ang natatanging lakas ko na hindi ko pa nailalabas magmula nang makamit ko ang digno. Gusto niyang panatilihin ang ganitong sistema para hindi ako palaging umaasa sa kanya kapag nasa kagipitan akong sitwasyon o kalagayan. Napansin kong humakbang na papasulong ang halimaw kaya hinawakan kong mabuti ang itak at naghanda na sa pag-atake. Nawala sa bilis ang halimaw at sa isang kisap mata ay nasa harapan ko na ito. Magkasabay niyang ibinuka ang mga kamay upang pigain ako sa isang natira. Yumuko ako sabay tinaga ang paa ng halimaw. Naputol ang paa nito at mabilis na natumba. Pero sinalo nito ang suntok at napaangat ang malaking katawan ng halimaw. Tinaga ko pa ito sa katawan, ngunit nahawakan niya ang kamay ko. Sinubukan niya akong pigain, subalit gumalaw ang mga paa ko at humulagpos kaagad ang malakas na sipa. Tinamaan sa mukha ang halimaw, kaya nabitawan niya ang kamay ko. Sinundan ko ito ng saksak at bumaon sa dibdib ng halimaw ang itak. Sumuka na naman ito ng dugo nang hugutin ko ito ng biglaan, tapos binaon muli sa kanyang katawan. Nanlalaki pa ang mga mata ng halimaw habang sumusuka ng bulto-bultong dugo sa bibig. Sa tindi ng kanyang pinsala ay napatras siya. Sinundan ko siya pero gumalaw uli ang sandata niya kaya umurong muna ako. Pero napinsala na ang katawan ng halimaw. Duguan na ito pero nakakaya pa nitong gumalaw at lumaban. Tingin ko hindi pa rin sapat ang nagawa ko. Kahit marami man itong natamong mga sugat, ay hindi pa rin siya basta-bastang tutumba sa estado niya ngayon. Sigurado akong may 70% puwersa pa na itinatago ang halimaw na ito. Marami-rami pa siyang lakas na nairereserba upang makapag-generate at makabalik uli sa dating estado. Pagod na ako, saka nahihirapan ng kumilos, subalit hindi pa ako maaring tumigil sa pakikipaglaban. Kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong mapaslang ang huling lahi sa pamilyang Tambaluslos sa lugar na ito upang matapos na rin ang paghihirap ng maglola. Sa takot na gabi-gabing dala ng halimaw na ito, dumayo pa talaga ito ng malayo para lang bibisitahin ang maglola sa gubat na ito.
Nakipagtitigan sa akin ang halimaw. Dama ko may pinaplano siya, subalit hindi ko ito hahayaang mangyari. Mabilis akong sumugod at hinugot ang itak na nakabaon sa kanyang katawan at ginamit ulit na pangsaksak. Nakailag muli ang halimaw. Dismayado ako kaya inatake ko uli siya, pero tumalon ito para makalayo. Habang nasa ere ay biglang sumingaw ang bibig nito ng kakaibang uso. Naglabas ito ng kulay berdeng gas at lumaki iyon ng lumaki. Hindi naman ito gaanong mainit at hindi rin gaano kabaho. Pero dahil sa kapal ng usok ay unti-unting nawawala ang mga puno sa paligid namin. Tinatakpan ng usok ang mga iyon, kaya naglalaho ang mga bagay hanggang sa maging purong berde na lang ang nakikita ko. Dahil dito, mabilis na nakatakas sa akin ang halimaw at nawala sa pandama ko. Ngayon, naiintindihan ko na ito pala ang plano niya. Gusto niyang ikubli ang sarili para makapag-generate pa siya. Pero sa nakikita ko, hindi lang hanggang doon ang gusto niya. May binabalak pa siya maliban rito. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang atakihin ako at pahinain. Dahil dito, naupo muna ako at nag-concentrate. Kinakailangan kong maibalik ang aking matalas na pang-amoy. Ito lang ang paraan para malaman ko ang kilos at galaw niya. Habang nagme-meditate ay naramdaman ko may dumaang hangin sa likuran ko. Napalingon ako ngunit mabilis itong naglaho. Maya-maya ay dumaan uli pero sa kaliwa ko naman ito nang galing. Nilingon ko ito, subalit mabilis din itong nawala. Tuloy lang sa pagsunod ang aking paningin na kung saan man siya lumilitaw at maglaho. Halos mabali na nga ang liig ko sa kakaikot. Nahihilo na ako sa kapaling-paling kaliwat kanan. Naiinis na ako sa pangdidistract niya hanggang sa mapuno na ako at mawalan ng gana sa ginagawa. Tumayo na lamang ako at sinubukang hanapin siya gamit ang paggalaw ng uso. Habang nakatayo ay nagsumon ako ng barrier upang maging pananggalang ko. Maliit lang ito pero malaking bagay na ang ganito para hindi laging nakakalusot ang malalaking atake ng kalaban. Ayos na sa akin ang mga padaplis-daplis pero wag lang ang nakakamatay na atake. Maya-maya ay napansin ko may nabubulabog na usok sa kanan ko. Hinabol ko ito ng taga, subalit hindi ito natamaan. Hindi nagtagal ay lumitaw na naman ito sa kaliwa, kaya uwinasiwas ko ang itak, pero ganun din ang nangyari. Muli siyang nakatakas. Napakabilis niya at mas lalong nadadagdagan pa ang bilis niya. Sa wari ko, mukhang malapit na itong matapos sa pagje-generate. Naisahan ako ng loko at sa ginagawa niya ay mas nauna pa siyang makapag-generate kaysa sa maibalik ko ang aking matalas na pandama. Buwisit talaga! Itinara ko ang itak sa lupa at mabilis na nag-isip ng paraan kung papaano masisira ang usok na ito. Sa aking pag-iisip ay biglang isang tinig ang narinig ko sa likuran. Si Lola Iska ito at mukhang nasa malapit lang ito. Sumagot ako ngunit isang atake na mabilis ang dumaan. Tinamaan ako ng hiwa sa braso ng isang matulis na kuko. Napalood ako sa sakit. Sinuri ko ang sugat subalit hindi ko ito makita dahil sa kapal ng usok sa paligid ko. Naririnig ko na naman uli ang tinig ni Lola Iska. Subalit sa tuwing sasagot ako ay nasusugatan lang ako. Napaparami na ang sugat ko na natatamo at napapamura na lang ako sa inis. Dahil madali lang akong nahuhuli sa mga pakulo niyang ito. Hindi ko maintindihan pero sa simpleng teknik na ito ay parang napakadali para sa kanyang guluhin ako at pasunurin sa gusto niya. Kahit naman na alam kong hindi si Lola Iska ang tumatawag sa akin. Parang kusa na lang tumutugon ang utak ko sa ilalim ng kontrol niya. Matindi talaga at matalinong kalaban ang unggoy na to. Dahil hindi siya makapasok sa bakod,
ay dinadahan-dahan niya akong sugatan para manghina ako at maubusan ng lakas. Pangduwag na taktika lang pero mabisa sa ganitong sitwasyon. Maya-maya ay tumigil na ang mga bulong na naririnig ko. Ngunit napalitan naman ito ng isang nakakapangilabot na tawa. Isang matinis na tawa na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pero habang tumatagal ay lumalaki yun at nag-i-echo sa paligid. Napatakip ako ng tenga dahil parang tumatalbog at nababasag na ang eardrums ko. Nagsimula ng tumulo ang dugo sa mga tenga ko at ilong dala ng malakas na sound waves. Kasabay nito ay naparalisa na ang katawan ko at hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Sa isang iglap ay naglaho ang berdeng usok na nakabalot sa buong paligid. At kasunod na lumitaw sa harapan ko ang tumatawang halimaw. Nawala na parang bula ang mga sugat nito sa katawan at bumalik sa normal ang naputol niyang mga daliri. Mas humaba pa ito at mas lalong tumulis. Mahigit pa sa dugo ang pamumula ng kanyang mga mata na nanlilisik na nakatitig sa akin. Nababalot ito ng malakas na aura at ang mahinang estado ay napalitan ng isang anyong halimaw na puno ng pagkamuhi at galit. Huminto sa pagdurugo ang mga tenga ko at sa ilong nang tumigil sa pagtawa ang halimaw. Tinignan ko siya ng diretso sa mga mata at mababakas pa rin ang malaking galit niya. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang kailangan ko na talagang ibuhos ang lakas ko dito para matapos na ang labanang ito. Tumayo ako habang umuusal ng orasyon at inihip sa kamay para mailipat sa itak ang sumpa. Hinawakan kong mabuti ang itak, saka ako pumihit ng mabilis papalapit sa halimaw. Tumalsik palayo sa mga tsinelas ko ang bulto-bultong alikabok mula sa nadaanan kong lupa habang tumatakbo ng mabilis patungo sa nakatayong halimaw na steady lamang at mukhang hinihintay ako na makalapit. Nagtapon ako ng taga pero nalampasan lang ito ng halimaw nang walang gasgas. Napaikot agad ng 90 degrees ang katawan ko at sinubukang tagbasin ang sandata ng halimaw. Subalit sinalubong ako ng kanang suntok. Naiyuko ko ang ulo ko kaya hindi ako tinamaan. At habang nakayuko ay pinalusot ko ang itak sa ilalim ng mga binti at hinati ko pa horizontal ang sandata ng halimaw. Tumalsik ang dugo sa mukha ko nang sinadya niyang hawakan ang talim gamit ang kaliwang kamay para pigilan ang atake. Ang bilis talaga ng kamay niya, kaya lang hindi sa akin uubra ito. Hinila ko ang itak at mabilis humiwalay ang kamay niya sa braso. Napahiyaw sa sakit ang halimaw. Napaatras ito ng kusa nang hindi na naghilom ang sugat niya. Napatingin ito sa akin na nagtataka. Lingid sa kanyang kaalaman ay kinontra ko ang pag-degenerate niya gamit ang sumpang iniusal ko sa itak. Sa pag-oobserba ko sa kanya ay nalaman kong may ilang minutong pagitan bago bumalik sa dati ang kanyang estado. Ang ginamit kong sumpa ang kukontra sa mabilis na paggamot ng kanyang mga sugat. Ngayon ay hindi na muling maghihilom ang sugat na natamo niya sa laban at magiging advantage ko na iyon para pabagsakin siya. Sinugod ko ulit ang halimaw habang nagtataka pa rin sa mga nangyayari. Gamit ang bilis ay hinataw ko siya sa binti, subalit nakatalon ang halimaw at habang nasa ere ay pinagtutusok ako ng sandata niya. Kaliwat kanan akong umiilag, sabay gulong papalayo sa halimaw. Hinintay ko muna na makalapag ito bago ako sumugod muli. Ngunit bigla na namang humaba ang sandata at parang ahas itong sumugod sa akin. Tumakbo ako papalayo ngunit hinabol ako nito. Tinangka niyang tisurin ako pero nakatalon na ako bago niya pa ito magawa. Pagbagsak ko ay sumalubong sa akin ang ulo ng sandata niya at pinuntirya ang bunganga ko.
Nasorpresa ako sa gagawin niyang pagkalso sa bunganga ko gamit ang kanyang sandata. Nakalapag na ang tambaluslos pero patuloy pa rin akong hinahabol ng sandata niya. Tumakbo ako pasikot-sikot sa mataas na puno para makaiwas sa binabalak niya. Mas nanaisin ko pang puntiryahin ang katawan kaysa makipagsagupaan sa sandata niya na walang ibang inisip kundi ang kalsuhan ako sa bunganga. Nang pumulupot sa mga puno ang sandata, ay saka ako lumabas at mabilis lumapit sa halimaw. Tinaga ko ito gamit ang pinakamalakas kong atake, ngunit sinangga niya ito ng kaliwang braso niya. Nagawa niyang isakrapisyo ang braso upang pigilin ang atake ko. Humiwalay ang braso sa balikat, kaya lumampas ang itak sa dibdib niya. Bumaon ito ng husto at mahirap itong mahugot. Dahil parang sinisipsip ng balat niya ang itak, biglang naghagis ng kalmot ang halimaw. Mabilis ito at gahol na ako sa oras para tanggalin pa ang itak. Kaya sumipa ako sa tiyan at nag-cartwheel papalayo. Habang papalapag pa lang ako ay hindi ko napansin ang mahabang sandata na nasa likuran ko na pala. Kung hindi nga lang sa amoy nito ay hindi ko malalamang nakawala na pala ito sa pagkakasabit sa mga puno. Bumulusok ito na parang troso sa likod ko. Walang makakapigil dito maliban sa isang ataking hindi nakikita. Umusal ako ng orasyon sa palad at inihipan ito ng tigalpo. Nangisay sa sakit ang sandata nang tinamaan ang ulo. Muli itong bumalik sa katawan nang mabigo sa binabala. Nakalapag din ako nang nakatayong sumadsad ang mga tsinelas ko sa lupa. Gamit ang kanang kamay ay hinugot ng halimaw ang itak sa dibdib, kung saan tumalsik ang dugo niya sa lupa. Itinapon niya sa akin ang itak at parang toro na sumusugod na sa akin. Mukhang napuno na ito sa akin, kaya siya naman ngayon ang aatake. Nasalo ko ang itak at walang takot na sinalubong ang malaking halimaw na tambaluslos. Ito na ang tamang oras para tapusin siya, kaya hindi na ako mag-aaksaya ng lakas para patagalin pa ang laban namin. Tila yumayanig ang lupa mula sa mabibigat na mga yabag ng halimaw habang umiihip ang napakalamig na hangin sa paligid. Dire-diretso itong tumatakbo na nakahanda ang mga kuko sa kamay para sa pagbutas sa katawan ko. Umihip ako ng tigalpo upang subukang i-distract siya, pero inilagan niya ang atake ko. Patuloy lang ito sa pagsugod. Malapit na kaming magkasalpukan sa gitna, kaya hinanda ko na rin ang itak sa pagpugot sa sandata niya. Nang magkasalubong na, ay isang malakas na kalmot ang binitawan ng halimaw. Nakailag ako nang magpaslide ng nakatihaya at mabilis na sumagot ng atake. Pinagapang ko sa lupa ang itak bago unti-unting iniangat papunta sa isang binti ng halimaw. Naputol agad ang binti nito, pero bago bumagsak ay malakas kong hinataw ang sandata at gumawa ng 2 beses na hiwa sa 4 na parte sa pinakapuno nito. Nagkapira-piraso ang sandata niya at parang longganisa itong kumalat sa lupa. Natumba ng patagilid ang halimaw habang tumatagas ang berdeng dugo mula sa sandata niyang napugot. Tinukod ko ang itak sa lupa, tapos tumayo ako at tinignan ang paghihirap ng aking nakaaway. Napatihaya sa sakit ang halimaw habang parang fountain na sumisirit ang berdeng dugo nito sa katawan. Lumapit ako sa kanya, pagkatapos walang pakundangan na tinarak sa puso niya ang itak. Napaungol ang halimaw. Tumalikod ako at naglakad papalayo. Ngunit nakamasid pa rin ang gilid ng mata ko. Bawat hakbang ko ay tinitignan ang halimaw na naging paralyzed na at nanginginig sa sakit. Hindi na nito magawang maigalaw at makontrol ang katawan niya na tila siya ay kinukuryente. Tumirik ang mga mata niya nang magsimulang dumugo ang bawat butas ng katawan niya at iniwan ko na ito sa kanyang huling hantungan
na nanginginig ang katawan. Matapos magtagumpay na mapaslang ang tambaluslos at makuha ang balaraw at itak, ay naglakad na ako pababalik sa bahay nila Lola Iska. Tinastas kong muli ang daang masukal na gubat at hindi nagtagal ay nakalabas rin ako sa kakahuyan. Mabagal ko lang na binabagtas ang palayan at mula sa malayo ay natanaw ko sina Lola Iska, Mila at Buboy na kumakaripas ng takbo habang papasalubong sa akin. Nakalapit kaagad sa akin si Lola Iska na nag-aalala. "Diyos ko! Kumusta ang lagay mo, iho?" Napapasigaw na pag-aalala ni Lola Iska nang maabutan niyang punong-puno ako ng sugat sa katawan. Nakalapit din si Buboy. "Mong, anong nangyari sa iyo?" Pag-aalala rin ni Buboy. "Huwag na kayo mag-alala, ayos lang naman ako. Wala na kayong dapat ikabahala." Nakangiti kong sagot sa dalawa. Iniabot ko kay Lola Iska ang itak nang magpresenta si Buboy na alalayan ako sa paglalakad. Isinabit ni Buboy ang braso ko sa balikat niya habang si Mila naman ay hinawakan niya lang ako sa kamay. Bumaling ako kay Lola Iska at nagpakita ng isang matamis na ngiti sa kanya. Nakuha naman agad ng matanda ang nais kong iparating, kaya naglakad na ito habang tangan-tangan ng itak na ginamit ko sa pagpaslang sa halimaw. Ilang sandali pa ay nakauwi na kami sa bahay at dito pinag-usapan namin ang mga nangyari. Ngunit hindi ko binanggit kay Buboy ang naganap sa laban sa pagitan namin ng tambaluslos. Nalaman ko rin kay Buboy ang tunay na dahilan kung bakit ito nahimatay. Nakalanghap pala siya ng singaw ng halimaw at hindi nito nakayanan ang baho kaya raw siya nawala ng malay tao. Naisip ko pa naman na kaya ito nahimatay ay dahil nakita niya ang napakapangit at nakakakilabot na mukha ng halimaw na iyon. Mabuti na lang at hindi niya pala ito nakita dahil ang laki pa naman niyang duwag. Kapag nagkataon, iisip-isipin niya ang itsura nito hanggang sa maabsorb ng tuluyan ng kanyang utak at hindi na siya papatulugin sa takot. Matutroma siya sa kakaisip sa halimaw na iyon na maari niyang ikabaliw. Habang nag-uusap ay ginagamot ni Lola Iska ang mga natamo kong sugat sa katawan. Tinapalan niya ito ng mga dahon na may halong langis na pinapainit ng husto sa apoy ng gasera. Hindi rin naghinala si Buboy na nakuha ko ito sa halimaw sapagkat nakaisip ako agad ng palusot kung saan ko ito nakuha. Kako, na-slide lang ako sa may talampas ng kakahuyan habang may kinukuhang halamang gamot. Pinatutuhanan rin ito ni Lola Iska kaya hindi na nagduda pa si Buboy. Maya-maya bigla na itong humikap, sabay sabing inaantok na siya uli. "Sige, mauna na ako matulog, inaantok na ako eh." Paalam pa ni Buboy. "Oh, Mila, matulog ka na rin." Nakangiting wika ko pa sa bata. Tumango lang ang bata at agad nang pumasok sa silid nila. Pagkasara naman ni Buboy sa kwarto ay dito ko na ikinuwento kay Lola Iska ang totoong nangyari kanina. "Ang hirap po palang patay ng halimaw na yun, Lola." Wika ko pa sa matanda. Matapos niyang gamutin ang mga sugat ko, ay inusalan niya rin ito ng orasyon upang hindi makaapekto sa katawan ko ang mga kalmot ng halimaw. "Sinabi ko naman sa'yo na talagang mahirap silang patayin. Kung hindi nga lang sa pagtutulungan namin ng asawa ko dati, ay malamang matagal na akong inuuod sa lupa. Mas matindi pa ang karanasan namin noon dahil pareho kaming nalagay sa peligro. Noong mga panahong iyon kasi ay wala sa kondisyon ang asawa ko, kaya nahirapan talaga kami sa laban. Naging madugo at brutal ang naganap noon. Inabutan na kami ng madaling araw bago namin napaslang ang dalawang halimaw. Matalino ang asawa ko, kaya nalaman niya agad ang kahinaan ng tambaluslos. Tuwing iniisip ko ang nangyari sa amin noon, ay hindi ko mapigilang malungkot. Dahil isang buwan noon, matapos ang laban, ay pumanaw rin ang aking asawa."
Namatay ito sa sakit sa atay na dati niya pang iniinda. Matagal na panahon na ang nakararaan. Malungkot na salaysay pa ni Lola Iska. Namatay pala ang asawa niya pagkatapos ng laban. Pero hindi naman ganoon kalungkot ang naiwang alaala nito dahil nakangiti itong pumanaw habang naghihiwalay ang kanyang katawan sa kaluluwa. Ngunit kahit nawala na ang asawa, ay palagi pa rin itong nasa loob ng puso at isipan ni Lola Iska, saka hindi ito mawawala magpasa hanggang katapusan. Simula ngayon ay hindi na mangangamba pa si Lola Iska sa panganib na dala ng halimaw na tambaluslos at makakatulog na rin sila ng mapayapa sa gabi. Laking pasasalamat ni Lola Iska sa nagawa ko dahil hindi lang sila ang aking natulungan kundi ang lahat ng mga taong nakatira sa bayan na iyon. Masaya na malungkot ako dahil kahit na nakatulong ay hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Tuwing naaalala ko ang nangyaring pagtugis sa amin ng mga nitibong katutubo. Nakakalungkot lang dahil 2 taong itinuring kong kuya ay hindi pinalad na makasurvive sa pagtakas na iyon. Naging mapait ang kanilang kinahantungan sa huli. Bagamat nagawa kong gupuin ang nilalang na kinakatakutan dito, ay hindi pa rin mawala sa alalahanin ko na balang araw ay may mga kampon pa ng dilim ang muling babangon at maghahasik ng takot sa lugar na ito. Alam ko ang iniisip mo, iho, pero huwag kang mag-alala. Dahil kayong mga nagpapanatili ng kapayapaan mula sa dilim, ay siyang tatapos sa mga nilalang na mapanghasik. Wika ni Lola Iska. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Ha? Nagpapanatili po ng kapayapaan mula sa dilim? Anong ibig niyo sabihin, Lola? Seryosong tanong ko pa. Kayong mga alagad ng liwanag na nagkukubli sa dilim ang ibig kong sabihin. Hindi niyo maaring ipakita sa kung kani-kanino lang ang inyong likas na kakayahan dahil maaaring makaapekto ito sa inyong kaligtasan. Maliban siyempre sa mga kaibigan at kamag-anak na pinagkakatiwalaan nyo ng inyong buhay. Hindi mo tungkuling protektahan ang mga tao, ngunit nandito ka ngayon, nakikipaglaban sa mga nilalang na alam mong ikakapahamak mo. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo, iho, kaya ituloy mo lang ang ginagawa mo dahil naniniwala akong balang araw ay matatahimik din ang mundong ito nang dahil sa inyong mga nagpapanatili ng kaayusan mula sa dilim. Mahabang litaniya pa ni Lola Iska. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Bago ka matulog, iho, ay may ibibigay sana ako sa iyo. Wika ni Lola Iska na ikinataka ko naman agad. Ano pong ibibigay niyo sa akin? Naku, kung yung itak ang tinutukoy niyo, wag na lang po. Meron din po akong ganun sa bahay eh. Saad ko pa kay Lola Iska. Tumigil ka't manahimik. Ngayon, iluwa mo ang dila mo. Maotoridad na utos ni Lola Iska na agad kong ikinabahala. Napaurong ako ng kaunti at natakot. Ano kayang balak ng matandang ito? Sisiguraduhin ba niyang nakalsuhan ako sa bibig noong halimaw? O gusto niya yatang putulin ang aking dila dahil sa kaingayan ko? Ano pong gagawin niyo, Lola? Hindi naman po naisubo ng halimaw na yun yung sandata niya sa bunganga ko eh. Biglang naputo lang sasabihin ko nang mahila ni Lola Iska na walang kahirap-hirap ang dila ko papalabas. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Teka, Lola! Huwag! Hindi ako agad nakapalag nang patungan niya ng 2 daliri ang ibabaw ng dila ko. Tapos may inusal siyang orasyon. Aray! Ang sakit naman nun, Lola! Ano ba kasing ginawa niyo? Reklamo ko matapos mabitiwan ni Lola Iska ang dila ko. Sinusuri ko lang itong mabuti kung may nabawas ba. Pero nagulat ako nang mapansin ang isang maliit na krus na nakaguhit sa dulong parte ng dila mo. Napatingin ako sa matanda. Ano to? Ano pong nilagay niyo sa akin? Tanong ko pa.
Sabihin na lang nating simpleng regalo. Mahilig ka sa mga interesanting bagay, di ba? Pwes, makakatulong yan sa'yo sa pagkabisa ng mga bagay mula sa aspeto ng itim na karunungan. Simpleng paliwanag ni Lola Iska. Ha? Ano po? Aspeto ng itim na karunungan? Naguguluhan pa rin ako eh. Pinulot ni Lola Iska ang mga gamit niya sa lamesa. Balang araw, malalaman mo rin yun. Kusat na lang itong magpaparamdam kahit hindi mo kailangan. Tumayo na si Lola Iska at dinala na ang mga gamit niya sa loob ng kanilang silid. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Sabihin niyo na po, baka naman isa itong sumpa. Tanong ko pa sa matanda nang makita kong pababalik ito. Hindi ka nagkakamali. Ngunit gaya na sinabi ko, malalaman mo rin ang kasagutan pagdating ng panahon. Tugon naman ito. Pwes, ibigay niyo na po sa akin ang sagot dahil magagalit si nanay ko kapag nakita niya ito. Talagang iisipin noon na pumasok na ako sa grupo ng mga kulto. Apurang sabi ko pa. Masyado palang maalalahanin ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, hindi niya rin yan makikita dahil kusat na lang yang lilitaw kapag kailangan mo na. Paliwanag ni Lola Iska. Nagulat ako nang mabilis na naglaho ang krus nang muli ko itong i-check sa aking dila. Nagtataka ako na napatingin kay Lola Iska na nakangiti lang sa akin. Sige na iho, alam kong pagod ka na at kailangan mo nang magpahinga. Maaga pa kayo gigising ng kaibigan mo bukas para sa mahabang paglalakbay. Saad ni Lola Iska. Kung ganun po, magpapahinga na pala ako, Lola. Sagot ko na lang at isinantabi ang mga sinabi ni Lola Iska sa akin. Makikita ko na lang siguro balang araw ang resulta ng mga sinabi niya. Nang makapasok sa kwarto ay naabutan ko mahimbing na ang tulog ni Buboy. Humihilik na ito na nakabukas ang bibig habang tumutulo ang laway. Nasawari ko pa'y nasa loob na naman siya ng kanyang pantasya. Isang panaginip ng kung saan nasa malaking handaan siya na siya lang ang mag-isa na nandoon kumakain. Kumuha ako ng unan at hinampas siya sa bibig. Naalimpungatan si Buboy, ngunit agad ding nakatulog nang sabihin ko na nananaginip lang siya. Matapos nito, humiga na ako. Gumaan ang pakiramdam ko nang mawala ang nakakiritang hilik ni Buboy. Pinatong ko sa may noo ang kanang braso ko habang iniisip ang mga nangyari kanina. Hanggang sa hindi ko na nga napansin ang paglipas ng oras at nakatulog na pala ako. Kinaumagahan ay nagising akong tinatawag ni Buboy ang aking pangalan. Bumangon ako at nadatnan sa lamesang nag-aalmusal sila. Naiirita ako kay Buboy dahil hindi man lang ito nagkusang puntahan ako para malumanay akong gisingin. Sa halip, niyaw-yawan niya lang ako na parang katulong niya. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Nakangiting wika pa ni Buboy. Eh sino bang hindi magigising sa bunganga mo? Daig mo pa ang sirena ng bumbero eh. Naiiritang sabi ko pa sabay na upo. Abay, nakuha mo pang magreklamo ah. Buti nga at ginising kita. Baka tanghali ka na naman babangon. Anito. Oh, tama na yan. Sige na Emong, maupo ka na nang makapag-almusal na. Damihan niyo ang kain dahil mahaba-haba ang gagawin niyong paglalakbay. May ginawa rin akong baon sa inyo para hindi kayo magutom sa daan. Basta, dire-diretso lang ang lakad ha at huwag nang pupunta sa kung saan-saan pa. Bili ni Lola Iska na nakatingin kay Buboy. Nakasimangot lang na napatango si Buboy. Naupo ako sa tabi ni Mila at nakangiti ang bata na inabot sa akin ang sinangag na kanin sa kaitlog. Gumanti ako ng ngiti at marahang hinipo ang nakalugay na buhok ng bata. Tiyak na malulungkot ito kapag nakaalis na kami sa bahay nila. Pero, hindi po ba namin hihintayin si Mang Oscar? Tanong bigla ni Buboy. Napasulyap ako kay Lola Iska. Hindi na. Baka
matagalan lang kayo. Tsaka madali lang naman ang pagbaba sa bundok. Pero mag-iingat pa rin kayo dahil medyo matarik ang babagtasin yung daan. Ituturo ko lang sa inyo ang shortcut mamaya. Paliwanag ni Lola Iska. Tumango lang si Buboy at hindi na nagtanong pa. Oh, Mila, bakit ang lungkot mo na? Napansin kong nagsisimula ng malumbay at malungkot ang bata. Kasi po, aalis na sila at wala na akong kalaro. Sagot naman ang inosenteng si Mila. Ngumiti ako at hinipo uli ito sa buhok. Hayaan mo at babalik kami uli rito para bisitahin ka. Maghintay ka ng mga 1 taon siguro. Wika ko pa kay Mila. Upo kuya ha. Sabay tango ng bata na nakangiti. Naku Emong, huwag mong paasahin ang bata. Masamang magpaasa lalo na sa mga bata. Para namang ang lapit-lapit ng lugar natin dito. Hirit naman ni Buboy. Tumigil ka nga dyan. Ikaw nga, mas gusto mo pang nandito ka. Dahil naibandera mo na yung katakawan mo. Saway ko pa kay Buboy. Nagtawanan lang tuloy ang maglola. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 54. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.